Ano ang panitikan? Ang panitikan ay refleksyon ng buhay na nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Ayon kay Arrogante 1983, talaan ng buhay ang panitikan sapagkat di nasisiwalat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng kanyang buhay, buhay ng kanyang daigdig na kanyang kinabibilangan at pinapangarap. Narito ang mga halimbawa ng mga sinaunang panitikan. Karunungang bayan. Ito ay isang sangay ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan at paniniwala. Sumasalamin sa mga iba't ibang karanasan ng mga tao na nasa isang kultura. Ginagamitan ito ng mga malalalim at matataling hagang salita upang mapatalas ang kaisipan. May iba't ibang uri ang karunungang bayan. Ito ay mga salawikain, kasabihan at buktong. Salawikain. Salawikain ay isang maikli, ngunit makabuluhang pahayag na karaniwang may matulaing katangian. Naglalaman ito ng mga aral, karunungan at katotohanan. Halimbawa, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Kasabihan ay iba sa salawikain dahil ito ay gumagamit ng mga talinghaga. Payak ang kahulugan ng kasabihan, kaya madaling maunawaan ang mensaheng hatid nito. Ang kilos at ugali ng tao ay masasalamin sa kasabihan. Halimbawa, sa panahon ng kagipitan, nakikita ang kaibigan. Sawikain. Ang sawikain ay salitang patayutay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Naiiwasan ang makasakit na loob sa kapwa-tao kapag gumagamit ng patalinghaga na salita o sawikain sa pakikipagkomunikasyon. Ang sawikain ay nahahati sa positibo at negatibo. Halimbawa ng positibong sawikain. Ilaw ng tahanan o ina, nagsusunog ng kilay o masipag mag-aral. Ang halimbawa naman ng negatibong sawikain, nagbibilang ng poste o walang trabaho, mahina ang loob o duwag. Bugtong. Ang bugtong ay isang uri ng palaisipang nasa anyong patula. Ang mabugtong ay kadalasang kaisipang pantungkol sa pag-uugali, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Halimbawa, kung kailan mo pinatay, saka pang humaba ang buhay, nang ibig sabihin ay kandila. Ang alamat ay isang uri ng kuwento, bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig, bagamat karaniwan ng sinabing bilang totoo na mga kwento. Ang mga alamat ay kadalasang naglalaman ng mga supernatural, kakaiba o napaka-impulsibleng elemento. Ang alin sa mga pinakatanyag na alamat sa mundo ay nabubuhay bilang mga tekstong pampanitikan, tulad ng Odyssey ni Homer at mga kwento ni Tratin, Dotreyes tungkol kay King Arthur. Ito ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay o nagsasaad ng pinagmulan ng isang bagay o lugar. Maaaring magpaliwanag ito kung paano pinangalanan o bakit nagkaroon ng ganoong puok o bagay. Ito ay karaniwang katang-isip at ito ay pasalindila mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Ang alamat ay isa sa kauna-unahang panitikan ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Karaniwang katang-isip o maaari namang hango sa tunay na pangyayari. Pinagmula ng isang puok, ng isang halaman o punong kahoy, ng ibon, ng bulaklak at iba pang mga bagay ang karaniwang paksa nito. Maaari rin tungkol sa mga pangyayaring di ka panipaniwala o kaya ay tungkol sa pagkakabuo ng pangalan ng lugar, bagay at iba pa. Ang alamat ay nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at pook, at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Kaugnay ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Ang salitang alamat ay panumba sa salitang legend ng Ingles. Simula. Dito pinapakita ang mga tauhang gagalaw o gaganap sa alamat, at ang papel na kanilang gagampanan sa alamat kung sila ba ay bida o kontrabida. Makita rin dito ang tagpuan o ang pangyatihan ng aksyon o ng mga eksena na naghahayag ng panahon, oras at lugar. Gitna. Dito makikita ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Dito nakapaloob ang mga dialogo o ang usapan ng mga tauhan. Dito rin makikita ang tunggalian ng mga tauhan at ang kasukdulan, kung saan dito iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan, kung ito ba ay kasawian o tagumpay.
Wakas. Dito makikita ang kakalasan o ang pagbaba ng takbo ng istorya. Dito rin mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang naganap. Makikita naman sa katapusan o wakas ang kahihinatnan ng kwento kung ito ba ay magtatapos ng masaya, malungkot, pagkapanalo o pagkatalo. Dalawang uri ng alamat, etiyohikal at di-etiyohikal. Etiyolohikal, alamat na nagpapaliwanag sa pinagmula ng mga anyong lupa, tubig o pinagmula ng mga hayop, halaman at nagpapaliwanag din sa mga bagay na mayroon sila ngayon. Di-etiyolohikal, ang tiyak na uri ng alamat. Kabilang sa etiyolohikal ang mga alamat na nagpapaliwanag sa pinagmula ng mga anyong lupa. Halimbawa, mga bundok, kuweba at isla. Pinagmula ng mga anyong tubig. Halimbawa, mga ilog, lawa at talon. Pinagmula ng mga hayop. Halimbawa, mga bakulaw, ibon, isda, insekto at pinagmula ng mga halaman, puno, bulaklak at prutas. Bila din dito ang alamat na nagpapaliwanag bakit taglay ng mga bagay ang mga katangiang mayroon sila ngayon. Halimbawa ng mga di-etiyolohikal na alamat. Alamat ng kabayanihan at kasaysayan. Maikling salaysay ng mga mahalagang yugto sa buhay ng mga dakilang tao, gaya ng mga bayani ng lahi, mga kilalang tao sa kasaysayan, at mga taong biniyayaan ng pambihirang kapangyarihan. Alamat ng relihiyon. Isinasalaysay ng mga ito ang pagpapakita o paghihimalang ng Panginoon at mga santo at santa. Binubuo ito ang isa sa pinakamalaki at pinakamahahalagahang pangkat ng mga alamat. Alamat ng mga pambihirang nilalang. Isinasalaysay nito ang enkwentro ng tao sa iba't ibang pambihirang nilalang gaya ng mga demonyo, multo, aswang, kapre, tiyanak, tikbalang, duwende, nuno sa punso, mangkukulam, engkanto, sirena at San Telmo. Alamat ng pangalan ng pook. Isinasalaysay ng mga ito kung paano nagsimula ang pangalan ng mga pook na siyang bumubuo sa pinakamalaking pangkat ng alamat sa panitikang Pilipino. Bagamat sari-sari ang pagpapangalan sa mga pook, naitala ni Eugenio ang mga sumusunod na pagkakatulad. At ang panghuling uri ng panitikan, ang epiko. Ang epiko ay uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggalian ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpo ang makababalaghan at di kapani-paniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagila-gilalas na mga pangyayari. Bawat pangkati ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking mga epiko. Ayon naman sa Wikipedia, ang epiko ay nagmula sa salitang epos, na ibig sabihin ay awit. Ang unang sumikat na epiko ay epiko ni Gilgamesh, na sinasabing nagmula sa Mesopotamia. Sinasabi din ang epiko ay nagmula sa bansang Greece. Mga tanda ng epiko. Una, ang pag-alis o paglisa ng pangunahing tauhan sa sariling tahanan. Pangalawa, pagtataglay ng agimat o anting-anting na pangunahing tauhan. Pangatlo, ang paghahanap ng pangunahing tauhan sa isang minamahal. Pang-apat, pakikipaglaban ng pangunahing tauhan. Pang-lima, patuloy na pakikipagdigma ng bayani. Pang-anim, mamamagitan ng isang bathala para matigil ang labanan. Pang-pito, ang pagbubunyag ng bathala na ang paglalaban ay magkadugo. Pang-walo, pagkamatay ng bayani. Pang-siyam, pagkabuhay na muli ng bayani. Pang-sampu, pagbabalik ng bayani sa sariling bayan. Pang-labing-isa, pag-aasawa ng bayani. Paulit-ulit o tema ng epiko. Una, katapangan o pakikipagsapalaran ng bayani. Pangalawa, mga supernatural na gawa ng bayani. Pangatlo, pag-ibig at romansa. Pang-apat, paniligaw, pag-aasawa, pagbubuntis, mga yugto ng buhay. Pang-lima, kamatayan at pagkabuhay. Pang-anim, pakikipaglaban at kagitingan ng bayani. Pang-pito, kayamanan, kaharian at iba't ibang mga kasiyahan o piging. Pang-walo, mga ritual at kaugalian. Pang-siyam, ugnayan ng magkakapamilya. Sa pagbabasa ng mga epiko, agad na makikita ang katangian ng isang bayani. Karamihan sa kanyang mga katangian ay mauuwi sa anuman sa mga sumusunod. A. Physical, B. Social, C. Supernatural, D. Intellectual, E. Moral. Ano ang kahalagahan ng panitikan?
upang makilala natin ang ating sarili bilang Pilipino at matalos natin ang ating pinagyaman na isip at ang angking talino ng ating pinanggalingang lahi. Pangalawa, tulad ng ibang lahi sa daigdig, dapat nating mabatid na tayo'y may dakila at marangal na tradisyon na siya nating ginagawang sandigan ng pagkabuo ng ibang kulturang nakarating sa ating bansa. Pangatlo, upang mapagtanto natin ang ating mga kakulangan sa pagsulat ng panintikan at makapagsanay na ito'y matuwid at maayos. Pang-apat, upang makilala at magamit natin ang ating mga kakayahan sa pagsulat at magsikap na ito'y malinang at mapaunlad. Higit sa lahat, bilang mga Pilipino nagmamasariling kultura ay kailangan may pamalas ang pamamalasakit sa ating sariling panitikan. Ng pag-aaral ng ating sariling panitikan ay napakahalaga. Sa pamamagitan nito ay malalaman, madarama at masusumpungan natin kung paano nag-ugat at namuhay ang ating mga ninuno. Tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga katutubo? Para maunawaan at maintindihan natin ang kanilang mga pinagmulan at mga kultura. Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ng ating iba't ibang panitikan? For me, mahalaga siyang pag-aralan. Since yung mga panitikan, ito ay naglalaman ng mga impormasyon na maaaring mabigay sa atin ng mga bagong kaalaman na makatutulong sa atin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakatutulong sa iyo? So, for me, ang panitikan, relevant naman talaga siya sa buhay natin. Actually, sa everyday life natin, gagamit natin yung mga panitikan natin. Kasi, sa panitikan, dito natin nagagamit or dito tayo nakakakuha ng ways para ma-express natin yung feelings natin or damdamin natin towards sa mga tao, mga bagay, or situations. Yun lang. Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ang ating iba't ibang panitikan? Mahalaga ito dahil kaulan nito ating paintindi. Para malaman din natin ang iba't ibang yung iba't ibang mga panitikan natin ngayon ay nag-i-exist din noong unang panahon o sa panahon ng mga katutubo. Oo, sa tingin ko, ang ilang bahagi ng mga panitikan natin ngayon ay may mga sangkap o inspirasyon mula sa panahon ng mga katutubo. Sa tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga katutubo? Mahalaga ang pag-aaral ng mga panitikan ng mga katutubo dahil ito'y nagpapakita ng ating kultura, tradisyon at mga halaga ng mga panahon. Ito'y bahagi ng ating identidad. Na yung mga panitikan natin ngayon ay nag-iisip din noong unang panahon o sa panahon ng mga katutubo. Na yung mga panitikan natin ngayon ay nag-exist din noong unang panahon o sa panahon ng mga katutubo. Oo, nag-exist naman ang panitikan noong unang panahon kasi sa panahon ni Rizal ginagamit niya yung pagsusulat sa pagpapahayag ng nararamdaman. Tingin mo, bakit mahalaga sa atin ang mga panitikan ng mga katutubo? Kasi yun lang po yung paraan para maibahagi na yung nararamdaman. Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan natin iba't ibang panitikan? Oo, kasi parte na ng kultura ng Pilipinas ang panitikan. Gaano mahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakatutulong sa iyo? Sobra kasi para sa akin, din ko lang din napapakita yung nararamdaman. Paano yung mga panitikan natin ngayon ay nag-i-exist dito o sa panahon o sa mga panahon ng katutubo? Merong mga panitikan na nag-exist na kayo. Tulad ng mga kondo na sa Pilipinas. Pero meron din mga panitikan na ngayon makikita ko naman. Tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga katutubo? Siyempre mahalaga malaman yung mga panitikan ng mga katutubo. Dahil dito natin malalaman ang kultura ng mga at pati din paano sila nag-communicate, paano sila nag-report sa akin. Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ang ating iba't ibang panitikan? Mahalaga pag-aralan ng ibang panitikan para matuto tayo paano magsulat, matuto tayo paano
panitikan. Bakit? Mahalaga pag-aralan ng iba't ibang panitikan. Dahil dito natin malalaman po ang yung kultura natin. Tapos pwede din tayo matuto ng paano pag nagsulat, pwede din tayo dito paano magbasa. Tapos dito din natin malalaman po yung mga kwento para sa iba't ibang kulay ng ating bansa. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? Super halaga ng mga panitikan sa akin. Sa pagbabasa ng mga panitikan, natututo ako ng mga iba't ibang salita na hindi ko pa alam. Pati ang iba't ibang aral na naisulat ko. Mabaan na yung mga panitikan natin ngayon ay nag-i-exist dito o unang panahon o sa panahon ng mga katutunan? Opo. Kasi doon din ako sa natin yung mga idea ng panitikan sa Sa tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang panitikan ng mga katutunan? dahil sa kahit ganito para po, makikita mo natin yung mamalaki natin sa panitikan natin. Para sa iyo, mahalaga ba na dapat para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ang ating iba't ibang panitikan? Opo, dahil kung magkakaaralan po natin siya, alam po natin kung paano po natin sa paraan sa mga Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? para sa akin po kasi, para sa para sa araw-araw nakakita ko ng iba't ibang uri ng panitikan gaya ng mga alam. Kaya sobrang halaga nito dahil sa pamamagitan ng mga panitikan, alam ko kung paano ang makaintindihan ng iba't ibang uri ng Sa tingin mo ba na yung mga panitikan natin ngayon ay nag-i-exist din unang panahon o sa panahon ng mga katutunan? Sa tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga katutunan? Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ang ating iba't ibang panitikan? Opo, dahil ang panitikan po ay nalaman ng iba't ibang aral na pwede natin sa buhay. Go! Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? Paano yung mga panitikan natin ngayon ay nag-i-exist din noon unang panahon o sa panahon ng mga katutubo? Bakit? I think nag-i-exist naman sila ng mga panahon ng mga Tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga katutubo? mahalaga naman naman natin ang panitikan ng mga yung mga culture natin, alam mo lang sa kanila ay parang mas maharal tayo yung mga culture nila. Para mas mapalaw, para mas mapalaw, Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ang ating mga iba't ibang panitikan? Bakit? dahil dito natin mas mapapalaw ang ating pagkalaman sa ating kultura Pilipino. Mas mapapalaw ko natin ang ating pagkalaman. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? Mahalaga ang ating panitikan dahil nakapanood sa ating mga panitikan ng mga ating sorry. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? Mahalaga sa akin mahalaga ang ating panitikan dahil nakapanood dito ang ating kasaysayan na ating inaaral ngayon. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? Mahalaga para sa akin ang panitikan dahil nakapanood ang ating kultura na ating pinag-aaralan ngayon at ito ay makakatulong sa akin upang mas mapalaw pa ang aking kaalaman sa ating kasaysayan at
para makapag-ibot sa isang tao at alamin po ano ang ating siguro. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Paano mo na isasabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin? Ano ang panitikan? Para sa amin, ang panitikan ay kahit anong sila ang Bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? mahalaga ang pag-aaral ng panitikan. Nagkakaroon tayo ng chance na ipakilala yung ating lahi sa ibang mga. Paano ko po na isasabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin? Nagiging sa buhay ko ito sa parang history siya. Hindi natin makakalimutan yung mga effort ng mga sinasabi. Siguro yung mga literature na ginagawa ng text, kwentos. Bakit po mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Siguro para yung mga words na hindi natin masabi through verbal. Pwede natin siyang masabi sa text. Or yung mga kwentos na hindi. Paano po na isasabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin? Siguro yung pag-out or parang role plays. Like yung mga sinaunang kwentos, pwede natin siyang magawa. Ang panitikan. Ang panitikan, nobela noon ng mga bayani na magandang sa paningin ng mga tao kaysa sa ngayon. Bakit po mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Ang pag-aaral ng panitikan ay mahalaga para sa ng mga tao o parang araw ng mga magkapag-asawa sila, mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang magiging mga anak nila, hindi yung palaboy-laboy lamang. Hindi tulad na makikita mo ang mga anak nito, mangingi dito, magnanakaw. Mas maganda na may pinag-aaralan. Paano na isasabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin? Sa panitikan, mas maganda kasi noon kaysa sa ngayon. Noon sa Pilipinas o buong mundo, walang pangyayari na maraming nakapan o mundo. Hindi tulad ngayon, sa bawat tulog ng mundo, may makikita mong patayan, nakawan. Marami na apekto ang mga tao. Hindi lang pati bata na apekto. Para po sa inyo, ano ba ang panitikan? Ang panitikan ay literature. Ito ay naglalaman ng mga katha ng mga magagaling na manunulat dito. There is word hymn and Mary literature. Para po sa inyo, bakit po mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Ang pag-aaral kasi ng panitikan, ang panitikan kasi ay form ng sining. At ito din ay form ng culture. So to be able to know a country, you must learn their culture, ang kanilang kultura. At ang panitikan ay bahagi ng kultura. Kagaya dito sa atin, meron mga iba't ibang panulat at iba't ibang tribo. At ito ang kanilang panitikan. Ito na lang pa sa aking mga alam. Okay, pero maraming mga batikang manunulat dito sa ating kagaya ni Leonardo Bautista.
kasi kung minsan, mas totoo pa yung mga katha ng political kaysa sa mga autobiography. Alam mo yun, mas asalamin mo yung totoong buhay sa political sa sining political. Para po sa inyo, paano niyo po na isasabuhay ang panitikang ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin ngayon? Paano ko isasabuhay? Paano ko na isasabuhay ang panitikan bilang guro? So, isasabuhay ko siguro ang panitikan sa pagiging malikhain ko sa pag-iisip ko, sa pag-a-apply ko nito sa aking asignatura. So, bilang araling panlipunan, teacher, maya-apply ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga instructions sa aking mga mag-aaral na gumawa ng mga salaysay. Sapagkat ito ay isang parte ng panitikan na ilabas nila, na-express nila sa panulat ang kanilang mga saloobin at ideya kung paano nila i-apply ang kanilang mga natututunan sa pag-araw ng panulat. Para po sa inyo, ano ang panitikan? Ang panitikan, ito yung mga akda na naisulat ng mga magagaling na manunulat ng ating lahi. Ito yung mga pinagsama-samang akda, gaya ng kwento, tula, nobela, ito yung mga tinatawag na panitikan. So, panitikan, ito yung paraan ng paglalabas ng ating mga emosyon, damdamin, hindi tayo, lalo-lalo na yung may mga talento sa pagsulat. Ito nila yung nilalabas ang kanilang mga salubin. At ang panitikan ay nagsisilbi siyang salamin ng ating pagtatao. Siya ang salamin ng ating nakaraan. So, pinapakita sa atin, sa ating mga nabubuhay sa kasalukuyan, ang mga pangyayari noong unang panahon ng sinaunang lahi. Bakit po mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Mahalaga ang pag-aaral ng panitikan, gaya ng halaga ng pag-aaral sa ating sarili. No? So, kapag kilala mo ang sarili mo, mas lalo mo naiintindihan kung bakit ka ganito mag-isip, bakit ganyan ka magsalita, bakit ganyan ang mga gusto mo, bakit ayaw mo sa isang bagay. So, ang panitikan ay kapag pinag-aralan natin, naiintindihan natin ang ating pagka-Pilipino. Bakit tayo mayroong mga maikling kwento, bakit may mga naisulat na tula, at bakit meron tayong mga pinapaniwalaan kultura at tradisyon, no? Bakit tayo naniniwala sa mga pamahiin, sa mga kasabihan, sa lawikain, sa wikain, bakit natin yun ginagawang pamantayan sa ating buhay. Sapagkat ang panitikan, ito yung connection natin sa ating pagiging Pilipino. Yun yung parang pusod natin sa ating bayan. Paano mo po na isasabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin ngayon? Siyempre, sa panitikan, hindi naman yung hindi yung pamagat o yung mismong tula ang isinasabuhay natin. Ang sinasabuhay natin sa panitikan, yung mga aral na nababasa natin, yung mga natututunan natin doon sa mga akdang na isulat, no? Kapag binasa natin yung panitikan, ito ay may kinalaman o nakaka-ugday tayo sa pangyayari sa atin sa buhay natin sa kasalukuyan. So parang ito ang nagsisilbing gabay natin. Paano tayo dapat bumilos sa kasalukuyang panahon, paano dapat tayo magbigay galang sa ating bayan, sa ating bansa, at paano natin dapat mauunawaan ang mamamayan. No? Paano tayo paano natin mahihikayat, no, ang ibang tao na mahalin din ang sariling atin, ang sariling panitikan ng Pilipino. Bago ba na pag-aral ng ating iba't ibang bansa? Para sa akin po ako, kasi bilang isang Pilipino, natural lang po na pag-aralan po natin ng iba't ibang panitikan dahil nga po, dapat po natin mahalin ang ating bansa. Bilang isang Pilipino po, mapapalawak po natin yung ating kaalaman sa ating mga kultura at sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang panitikan dito sa ating bansa. Hello, ang aking pangalan ay RDP Villanueva. Ako ay galing sa ikawalong pangkat ng Desilio. Ano pangalan mo? Jerome Ramiro. Pangkat na ito. Grade 8 Aristotle.
May tatlo po ang katanungan na kailangan ninyo sagutin. At ito po ang unang katanungan. Ano ang panitikan? Ang panitikan po, para sa akin, ay isang idea, konsepto o kwento na inilagay sa libro para basa. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Para po maintindihan ang iba't ibang klase ng panitikan. Paano mo may tatabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin? Babasahin ko ang mga panitikan na ito at papag-aralan ko po yung techniques na ginamit nila para po gumawa ng sarili ko pong panitikan. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong? Siguro, mahalaga ito para sa ating mga Pilipino kasi parte na siya ng kultura natin. Kumbaga, in-inherit natin yon mula sa mga sinaunang tao na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin. Kumbaga, traditional na siya na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng ibang katutubo or mamamayan sa mga Pilipino. Siguro nakakatulong iyon para sa atin kasi kagaya nga ng sagot ko sa number 3 na tanong, mas na-practice or na-exercise nito yung ano natin, yung utak. Kasi pinag-iisipan natin yung mga matatalinghagang words or kung ano yung gustong sabihin or ipahayag na mga pangungusap or mga matatalinghagang salita. Sa tingin mo ba na yung mga panitikan natin ngayon ay nag-iisip din ng o sa panahon ng mga kultura? Opo, kasi para sa akin, yung mga salikain or yung mga bugtong, yung mga karaniwang bayan, is pinag-aaralan din noong unang panahon. Kasi noong unang panahon, mga ginagamit ng mga salita is matatalinghaga or malalalim. So, hindi rin natin yun ma-discover kung hindi rin dahil sa kanila. Sa tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga tao? Para sa aking opinion, sa tingin ko upang mas makilala natin yung kultura ng mga Pilipino, para mas ma-enhance natin yung mga sinaunang mga matatalinghagang salita na ginagamit nila noong unang panahon at para mas malaman natin kumbaga yung mga way ng pananalita nila. Para sa iyo, mahalaga ba na pag-aralan ng ating iba't ibang panitikan? Bakit? Opo, kasi sa ganoong paraan, mas na-exercise natin yung mga utak natin just by thinking kung ano yung kahulugan ng word na yon, kung ano yung gustong iparating sa atin ng pahayag na iyon sa gamit na sa pamagitan ng paggamit ng matatalinghagang salita at pangungusap na rin. Gaano kahalaga sa iyo ang ating mga panitikan? Paano ito nakakatulong sa iyo? Mahalaga ito sa atin, syempre, kasi parang partly na rin ng kultura natin mga Pilipino. Pinagdadaanan natin ito simula pa nung una. Traditional na kumbaga. Simula pa noong unang panahon na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin. Siguro nakakatulong ito sa atin. Sa pamagitan ng magaya nga nung sagot ko sa tatlong tanong, na mas Ulit. Sa tingin mo, bakit mahalaga na alam natin ang mga panitikan ng mga panitikan? Ang panitikan kasi ng mga hadasayos, siyempre, part na siya ng kultura ng Pilipinas. Part na siya ng culture natin. And siyempre, mahalagang matutunan yung mga panitikan kasi, first of all, yun nga, part siya ng culture natin. And as part of our culture, we must keep it alive. Parang gano'n. And, yun.
mabigyang linaw pa natin sa atin ang iba't ibang uri ng salita na maaari natin magamit ng pangkabuhay. Ayos! Third question po tayo. Paano may sasabuhay ang panitikang ginawa noon sinaunang panahon sa henerasyon natin ngayon? May sasabuhay po sa pamamagitan ng hindi pagkalimot dito, paggamit ito ang siyempre, ang sabuhay nito sa pangkabuhay. Hello, ang aking pangalan ay Marcos. At ako ay galing sa Bangkang AP. Ano ang iyong pangalan? At balita? Ako po si Janaya Narasigan from 8 Aristotle. May tatlo akong katanungan. Ang una, ano ang panitikad? Para sa akin, ang panitikan ay isang aklat o salaysay na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikad? Mahalaga ito upang magkaroon tayo ng mas maraming kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Paano mo nalisa sa buhay ang panitikang ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin ngayon? Maisasabuhay ito sa pamamagitan ng pagsasakristo at pamamalaki. Maraming salamat. Ang aking pangalan ay Marcasel P. Villanueva at ako ay galing sa Pangkat A. Prisipan. Ano ang iyong pangalan? Ako si Alaita Nicole S. Ortega. Ako ay nagmula sa Green Residence. May tatlo kaming katanungan. Ito ay, ano ang panitikan? Ang panitikan ay isang kwentong kapupulutan mo ng bukas. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Ang panitikan ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na ipakilala ang ating lahi sa iba't ibang tao at sa pamamagitan ng talino ang kakayahan ng Paano mo na isa sa buhay ang panitikang ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin ngayon? Naisasabuhay ko ito sa pamamagitan ng pagkukwento nito sa iba at ginagamit ko ang mga aral na natututunan ko dito sa pang-araw-araw na gawain. Maraming salamat. Ang aking pangalan ay Johan C. Tornino at ako ay galing sa Pangkat Prisipan. Ano po ang iyong pangalan? Ako si Mian hindi ako kaya ng grade. Ngayon po ay tatlong po kayo ng tatlong sarili. Ano ang paniligan? Ang panitikan ay sinaunang kwento na ginawa Bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? upang malaman natin ang mga bagay-bagay na linis sa mga sinaunang tao o ating mga Paano mo naisasabuhay ang panitikan ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin ngayon? Hello po, ako po si Captain Karen T. San Pedro. Ako po ay galing sa Pangkat A. Maaari ko po bang malaman ang iyong pangalan? Ako po si Ma'am Andrea May tatlo po ang katanungan na kailangan niyo pumasagot. Ang una po ay, ano ang panitikan? Ang panitikan ay paglalabas ng inyong nalalaman sa pamamagitan ng pagsusulat. Pangalawa naman po ay, bakit mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Para sa akin ang panitikan, tulad na sinabi ko, yun yung paglalabas ng naisip at nararamdaman. Yung mga pagkakataon na hindi natin nailalabas yung nararamdaman na naisip sa pamamagitan ng salita. At pwede natin itong kitaan sa pamamagitan ng pagsusulat. Pangatlo naman po ay, paano mo naisasabuhay ang panitikang ginawa noong sinaunang panahon sa henerasyon natin? Sobrang magkaiba na, dati kasi yung mga salita ay parang pumapasok sa mga puso. Ngayon, kahit na yung mga sulat na ginagawa, medyo iba na din yung laman. May pagkakapareha, pero malaki yung pagkakapareha. Yung sa paggamit ng salita, yung mga bagong salita na yan, yun ay minsan, hindi na nakakasagay yung mga nasa katatanda. Kaya siguro po, dati mas heartfelt lang yung
to.